kabayan, 3/4 ng buong mundo ay gumagamit ng plastic. Minsan yung ibang nabahira na ng kaplastikan ang pag-uugali. Okay? Ngayon, napansin nyo ba kung ano yung mga nakalagay dyan? For example, ito. Nakalagay PP number 5. Sa tubig, mineral, nakalagay PET number 1. Sa mga lagay ng pagkain, ayan, may nakalagay. Lahat lagay ng tubig HDPE number 2. Ano ang ibig sabihin niyan? Okay, shout out po. Marami po ako nakikita. Okay, sa mga kapwa ko farmer dyan na mahilig maglagay ng mga tubig sa kanilang binibiling mga Coca-Cola. Pag naubos yung Coca-Cola, nirefillan ng tubig at dinadala sa bukid. Shout out sa mga magigiting na mga security guard. Marami ako nakikita. Mga drivers, tricycle, jeepney, bus. Nakikita ko, meron silang nakalagay na tubig lang dyan, nakatiwangwang. Ito tandaan nyo. Once na naglagay kayo ng tubig sa PET labeled bottle, hindi na po dapat i-refill yan. Ano ang ibig sabihin at bakit? PET. Okay? May nakalagay dyan ito. Number 1 PET. Okay? O kaya PETE, number 1. Number 2, high density polyethylene. Number 3, vinyl o polyvinyl chloride o PVC. Number 4, low density polyethylene. Number 5, polypropylene. At number 6, polystyrene. Number 7, others. Yan yung mga high class o yung matataas na kalidad ng mga plastic. Ikaw, anong kalidad kang plastic? So, ano ibig sabihin yan, kabayan? Pag PET, okay, marami po mga kababayan natin dyan. Huwag nyo pong i-reuse o i-refill ang mga PET gawang plastic dahil hindi po designed for refilling. One or single use lang po ito. Base po sa 5 ito, sa 6 o 7 na to, ang pinaka-safe dyan is number 2, number 4, number 5, at yung others na number 7. Bakit? Bakit yung number 2 na high density polyethylene, low density polyethylene o yung polypropylene, bakit matataas ang kalidad ng mga yan? Okay, pagpalagay na lang natin dito. PET, saan magawa? Kabayan, ang polyethylene terephthalate, okay, ay the raw materials came from crude oil and gas. So, kamusta? Lalo na kapag ang tubig na nandito sa PET ay nainitan na, wag nyo nang iinumin yan. Bakit? Pwedeng nag-leak na ang chemicals galing dito at sa takip. Tandaan, ang ganitong mga bote na gawa sa polyethylene ay magkaiba po yan sa takip. Ang takip ay BPA, bisphenol A, which is more dangerous as compared to polyethylene terephthalate. Bakit siya clear? Kasi yan ang usually, ang polyethylene is malabo. Ganyan siya. Okay? Malabo. Gaya ng pagmamahal niya sa'yo. Hindi ba? Okay. Sobrang init. Malabo. Kung polyethylene terephthalate to, ang terephthalate is gas. Which is yan ang nagbibigay ng pagiging glossy o glass appearance o output. Kaya PET ang tawag. Bisphenol. Kabayan, ito ang pinakamos. Kaya sabi ko, kapag nainitan na yung tubig nyo, yung bisphenol A ang magbibigay sa inyo ng toxin. Mabilis mag-leak. Kaya pakiusap po sa inyo single use, uulitin ko, ang mga PET bottle. Next, number 2. High density polyethylene. Ang nakalagay dito, ang laki-laki HDPE. Ito yung mga magaganda. Are the safest, okay, bottle na pwede mong i-reuse. Which cannot have or which do not leak any chemicals from its components. Hindi siya nagli-leak, kabayan. Okay, number 3, yung PVC. Alam naman natin, PVC or vinyl is highly combustive. So, hindi siya pwedeng gamitin as sa mga reusable na, although ginagamit niya sa PVC, diba? Yung sa mga pipe na mga tubig, ginagamit natin yan. Okay? All throughout its lifespan, nagre-release yan ng toxic. Okay? Vulnerable naman siya kasi nasa ilalim sila ng lupa. Hindi po ba? Okay. Number 4.
yung low density polyethylene. Meron ba ako dito? Ito. Okay, kabayan. Okay? Sa mga magigiting natin dyan ng mga farmer, mga mahilig mag-refill ng tubig, better to use ang mga ganitong jug. Okay? Ito ang may pinaka-safest na gagamitin sa pang-reuse sa ating mga inumin. Okay? Kaya advisable po yan. Okay, ang sabi dito, kapag ginamitan mo ng low density polyethylene, ang sabi dito is a type of plastic that do not release any chemical sa ating mga inumin. One of the safest plastic ever existed nowadays that there is no danger in reusing. Okay? So, maganda siya kabayan. Yung mga jug. Okay, paalala. Kung ikaw ay may tumbler ngayon, tingnan mo yung nakalagay sa ilalim yan. Pag nakalagay yan PET1, o bakit mo nire-refillan yan? Sige nga. Marami. May nagsasabi sa akin, kaya ako nakagawa ng vlog na ito. Bakit, sir, ano bang ibig sabihin nitong tumbler ko? Bakit nakalagay PET1? Ano pong ibig sabihin yan? Hindi yan reusable. Okay? Tingnan nyo, i-double check nyo yung mga tumbler nyo. Kung gawa sa plastic yan, hindi na yun, syempre, hindi na pwede yung mga metal. Iiba na yan. Although, yung mga metal sa loob na balutan ng plastic, tingnan nyo din. Kung yung plastic na yan ay saang gawa. Kung number 2, number 4, number 5 yan, good. Walang problema. Pero kung yan number 1, number 3, at yung gawa sa polystyrene. Okay? Next, ano ang nakalagay dito sa may plastic na yan? Bakit may number? Sir, ano yung number na yan? Except pa sa number na to guys, PP. Okay? Polypropylene, number 5. Safe yan. Ba't anong number 3? Huwag kayong mag-alala sa number na yan. Lahat ng mga plastic may mga number niyan. Bakit? Yan lang yung pinagmoldehan. Okay? Makina yan kung saan namolde ang plastic. Okay? Siyempre may mga production, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 na machine. Ito, dumaan yan sa number 3 na machine. So, wala yang kinalaman sa mga numbering system ng kung ano yan ang kung reusable ba, safe ba, or recyclable. Okay? Iba po yan. Next, may nakita ka. Ito, PP, which is number 5. Ang number 5 kabayan, isa din yan kagaya ng HDPE. High safe na gamitin po siya. Wala pong problema yan. Kung makikita nyo dito, microwave oven safe. Nakalagay dyan. Suitable for microwave oven. Yan yung mga magagandang plastic. Hindi siya basta-basta nagli-leak ng kung anong mga chemical papunta sa mga pagkain o inumin natin na nilalagay sa mga ganito. Kahit nakalagay diyan, ayan palagay ng pagkain, nakalagay PP5. Microwavable kabayan. Number 6, polystyrene o PS. May nakita kayo dyan sa mga ilalim ng ano yan. Ito kadalasan nakikita ko. Gumamit ako minsan ito sa mga bus station, sa mga pakapehan dyan. Alam nyo yung mga styro na nilalagay sa kape? Nilalagyan ng kape. Yung kulay puti. O yung mga pag kumakain kayo, diba styro yan. Nilalagyan ng pagkain. Yung maha, yung mga ganyan. Basta, nilalagyan ng mga food. Okay. Kabayan, yan ang basahin ko ha. Polystyrene is the most dangerous for health. Bakit? Because it contains carcinogenic substance and it is used, pwede niyang gamitin yung hormones mo para magka-problema. Alam ko yung mamadami dyan yung mga disposable cups, plates, mga ganyan, gawa sa styro. Hindi po yan dapat ginagamit. Nire-reuse, one use lang, tapon mo na. Baka may naguhugas dyan ng styro. Okay. So, kabayan, ngayon at alam mo na kung ano yung mga nakalagay dyan sa bote mo. Okay? Nakalabel mamayan. 1, 2, 3, 4, 5. Yung nasa loob ng triangle ha. Nakalagay dyan naman mga corresponding ano yan Okay, uulitin ko. Number 1, PET. Hindi yan reusable. Number 2, HDPE. High density, reusable po yan. Refillable. Number 3, polyvinyl chloride or vinyl. Hindi po yan. Number 4,
Low density polyethylene. O yan, safe gamitin. Number 4. Number 5, propropylene. O PP ang nakalagay dyan. Safe po gamitin yan. At number 6, polystyrene. Hindi po safe gamitin, ha? Tandaan nyo lang ito. Yung number 7, sa kataas-taasan na yan, yan yung mga salamin na. Eyeglasses, mga salamin na sasakyan, mga gawa na yan sa mga high class. Okay? Yung mga fiber ang ginagamit na dyan. Yung mahirap ng siya, mag-leak ang anumang chemicals dyan. High temp man o low temp, walang problema. Okay? Kasi marami po ang hindi nakakalam. Kaya ako nagawa ng to. Baka kung kayo, inuulit ko, marami po ang gumagana. Nakita ko, nakakasakay ako sa tricycle, jeep, mga ganyan. Nakikita ko nakalagay lang yung mga inumin nila dyan na nakalagay sa 1.5. Hindi po yun advisable, kabayan. Baka kung magtaka ka balang araw, na pag-alaman, kabayan, ang laging pag-inom ng mga PET bottles, it can cause for your endocrine to disrupt. Endocrine disruptor po ang mga to. Yung nandyan na chemical. Okay? Pagka magkakaroon ka ng problema sa hormones mo na hindi mo namamalayan, nanggagaling lang pala dyan sa pinag-iinuman mo. Okay? Ulitin ko, kung ikaw ay merong tumbler dyan, tingnan mo kung yan ay PET, palitan mo na yan. Okay? Isang kaalaman lang, kabayan. So, thank you for watching, guys. Naway ka ngayon kung bakit ang nakalagay dyan sa mga ilalim ng mga inuman natin. Okay? Mga pagkain natin. Ano ang safe at hindi safe gamitin araw-araw. God bless everyone. Alagaan ng kalusugan, ha? Bye-bye.